Ipepederalismo, ipepederalismo, Ayaw niya talaga nung kanta. Tinry ko lang. Sorry na. Hi guys! Last video, tinalakay natin ang ibig sabihin ng Federal Parliamentary. Ngayon, let's look at the CONCOM draft proposal. Alam nyo ba na ang sinabita draft ng CONCOM kay President Duterte ay Federal Presidential? Tinamaan ng tipaklong tong mga... Ano ba yung CONCOM? Ang CONCOM o Consultative Committee ay isang grupo na inassign ni President Duterte para mag-submit ng isang proposed draft na ang goal ay palitan ng current 1987 Constitution natin. Sila ay composed of 14 lawyers, 2 retired military men, 2 retired university heads, 2 political scientists, 1 Catholic priest law professor, and 1 business economics technocrat. Anong meron sa draft na sinabit nila? Good news, federalism ang gusto nila mangyari. Yun! Ayos na! Bad news, presidential system pa rin sa national level ang nilagay nila. Nang yan, no? Bakla, ano na? Prone pa rin tayo sa Dynasty Popularity Contest China pag ganun. Ang kailangan natin is parliamentary, te. Federal parliamentary. Link on the description kung bakit. More bad news, 60-40 and other anti-FDI policies were not removed. Teka, ano ba yung 60-40 na yan? Ang 60-40 restrictions na under ng Filipino First Policy ay nilagay para ilimit ang pagpasok sa bansa ng mga foreign direct investors o FDI. Dahil ang chikan on, baka daw masakop na naman tayo ng mga dayuhan kung marami ang papasok na FDI sa atin. May trust issues sa mga bakla. Kaya kung ikaw ay isang MNC o multinational company at gusto mo mag-invest ng negosyo sa Pinas, dapat makahanap ka ng local Filipino partner mo na kung saan 60% ng pag-aari ng kumpanya mo ay nakapangalan sa kanya at 40% lang official na magiging pag-aari mo. Ganun. So anong sabi ng mga fam? That's huge! That's not fair, dude. We'll just go somewhere else. Ayun, nagsipuntahan sila ngayon sa ibang mga bansa na walang anti-FDI restrictions o 60-40 policy gaya ng Singapore. Alam nyo ba na sobrang dami ng FDI na nagsiset up ng business sa kanila? Kasama na doon yung famous landmark nila na Marina Bay Sands na majority ay pag-aari ng isang American company. Pero nasakop ba sila? Hindi, di ba? Mas yaman pa nga, te. Alam nyo bang dati silang third world country at mas mayaman pa ang Pinas sa kanila noong 1950s at 60s. Pero ngayon, dahil sa tulong ng mga FDI, first world country na sila. Bitch. Kaya tayo, nga. Dahil sa 60-40 na to at kung ano-ano pa mga restrictions na nagdi-discourage sa mga AFAM na pumasok sa atin, tayo na lang ang nag-iisang bansa sa buong mundo na may ganitong klaseng restrictions. Oh, gulat ka. Tanga ka eh. Easy. Ang resulta, sobrang baba ang nakukuha nating investment sa mga MNCs kumpara sa mga karatig nating bansa. Kaya konti lang ang mga magagandang trabaho sa Pilipinas. Napipilitan ang mga Pilipino na maging OFW at malayo sa kanilang mga pamilya. And here's where the drama starts. Dear Kuya Aris, at dahil dito, ang daming pamilyang nawawasak. Mga mag-asawang nagkakahiwalay dahil sa LDR. Mga dumadaming married sa Pinas pero single sa abroad na civil status. Mga magulang na nag-a-abroad at naiiwan ang mga anak. Hindi nagagabayan ng tama hanggang sa malihis ng landas at mauwi sa mga bisyo o paggamit ng droga. My God, I hate drugs. Lahat ng ito, Kuya Aris, ay bunga ng pagiging malayo sa pamilya. Dahil sa kakulangan ng magagandang trabaho sa Pilipinas. Eh kung walang 60-40 at hahayaang makapasok ang mga FDI, tataas ang sweldo ng mga Pilipino. Paano? Kasi we will have more investors, more companies, more jobs, and more money. Everybody happy. Ayaw nyo ba nun? And there's more. As in, more tax revenues din ang papasok para magamit sa pagpapagawa ng mga government infrastructures, pagpapabuti ng kanilang serbisyo, less unemployment, less poverty, less crime, less broken family. Hindi na kailangan mag-OFW, diba? Tapos sasabayan pa ng federalism na kung saan ay magiging regional ng economic development. Hindi na tayo magsisiksikan sa Imperial Manila at mag-aagawa ng trabaho doon. Wala na ring Manila rate at provincial rate. Ang trabaho na ang lalapit sa'yo. Gondo, diba? Kaya kung ikaw ay katulad ko na gusto ng tunay na pagbabago, share this video. Let's spread this info sa lahat ng kapwa natin Pilipino. Tag mo yung tropa mong tamad mag-google at mag-research. At kung nag-agree ka sa mga pinagsasabi ko, below sa list of contacts ng mga personalities na pwede nating i-message to say na we want a federal parliamentary type of government na may pro-foreign direct investments. O anong gagawin natin dyan?
spam nyo. Easy! Hindi, paulan natin ang message saying na ito ang gusto natin. Na ito ang kailangan ng bansang Pilipinas. Na ito ang boses ng mamamayang Pilipino. Spam nyo.